Palaban. Palaban si VP Inday Sara Duterte ngayon mga kababayan dito sa nagsasabwatang sinabangag sina Risa Hontiveros at ang grupong Akbayan na gumagawa ngayon ng concerted effort mga kababayan para ipatumba si VP Sara ngayon pa lang. Ayon pa kay VP Inday na itong Akbayan na ito na ang pambato ay si Risa Hontiveros ay walang moral ascendancy. Nasampahan siya ng kasong impeachment dahil ang mga gunggong na ito ay may pansariling agenda. Ayon mismo kay VP Sara. Panoorin niyo po ha. Ang impeachment complaint na inendorso ng Akbayan ay Akbayad. isang papel na walang kalakip na kahit anong ebidensyang magpapatunay sa Walang substance. Iyan ang walang substance mga kababayan. Ano pa ang gagamitin nilang ebidensya? Si Madriaga? Diyos ko Lord. mga paratang na isinasaad dito. Mm. Hindi na ito bago. Hindi na Matatandaan bago. na ang impeachment laban sa akin ay naging sagot nila sa aking pag-alis sa gabinete. Isang hakbang na isinagawa dahil hindi na maipaliwanag ng Pangulo ang patuloy na Oh, ng Pangulo ng bangag mga kababayan. pagkalugmok ng bayan sa kahirapan, dulot ng kanyang kapabayaan at bisyo. Diverticulitis na naman ito mga kababayan. Isang diversion na si bangag ang may kagagawan. Masaya siya mga kababayan eh. Dahil habang nagkaka-impeachment, nakatutok ang tao sa impeachment ni VP Sara Duterte. Samantalang siya mga kababayan, tuloy-tuloy ang kawatan. Noong 19th Congress, binuksan pa nila ang isang investigation in aid of legislation. Hindi In upang aid lumikha ng batas, kundi upang magsagawa ng isang malinaw na fishing expedition. Fishing expedition. Samantalang ngayon, yung hearing ni Bangag mga kababayan, 2 days lang, di ba? 2 days. Tapos agad ang kabangagan. Diyos ko Lord. Sa planadong impeachment. Kay VP Sara, laban buwan sa- ilang buwan. Paulit-ulit nilang ibinandera ang isyung Mary Grace Piatos. Piatos, Bilang bahid ng katiwalian. Kahit Pati media, piatos ng piatos mga kababayan. sa kabila ng lahat ng investigasyon ay wala silang naipakitang kahit isang direktang paglabag sa paggamit ng confidential funds. Correct. Sumunod na dito ang bentahan ng mga pirma para sa impeachment. Yan nga mga kababayan ang dapat imbestigahan. Yung bintahan ng perma for sale. Corruption yan. Graft and corruption yan mga At kababayan. ang mga tinaguriang In addition sa bribery. release projects Mm. na ipinangako umano sa ilang miyembro ng Kamara. Umamin na si upang Tiangco, ituloy ha? ang impeachment laban sa akin. Mga pangyayaring mismong inamin na ng ilang mambabatas sa kanilang mga naging pahayag. Mga Inamin. kababayan, Umanda talaga kay 2028. walang kredibilidad ang Akbayan Wal. upang mag-endorso Akbayan. o magsumite ng impeachment complaint. Tapos ang mga itsura pa wala ding nako. Tsura pa lang. Ilang ulit Ang ng impacto. hayagang ipinahayag ng kanilang pinuno ang kanyang intensyong tumakbo Pinuno. sa pagkapangulo. Isang Si Risa malinaw na Hontiveros. indikasyon ng pangpolitikang motibo sa likod ng kanilang mga hakbang. Huwag nating kalimutan ang makasaysayang talumpati noong Agosto 2024 Ayan na mga kababayan na document ni VP Sara. ni Risa Hontiveros. Ay Kung nako, saan ang buisit. malinaw niyang inilahad ang tunay na motibo ng Akbayan. Yan si Virus mga kababayan, tandaan nyo. Sa 2028, siguradong hindi yan mananalo, di ba? Graduate na rin yan mga kababayan sa pagiging senador. Hindi na siya makakatakbo bilang senador. It's either pupunta yan sa kongreso mga kababayan bilang congressman party list or babalik yan sa kalsada na magrarally-rally na naman yan mga kababayan kagaya ni Renato Babalu. Bilang isang grupo. At habang ang Ang laki ng bunganga ni Risa mga kababayan. Tingnan nyo. Ang animal. Bakit naglipana ang ganito mga klaseng salot sa ating bansa mga kababayan? anak niya ay may kapangyarihan pa, hindi magiging madali ang ating laban. Wow! So ngayon, ipapa-impeach ninyo. Gagawa-gawa kayo ng kwento. Nakikipagsabwatan kayo sa bangag. While VP Sara is in power, Oh. the threat of a full-blown Duterte comeback Wow! Epic is still comeback! a very real and present Oh. danger. For one, they are supported by one major superpower,
China. Kenge. Sige, ikaw nga dapat kasuhan, oh. Risa, buisit. Kaya malinaw na lahat ng ito ay isang uri ng harassment at pang-aabuso sa panghaharas. proseso ng impeachment ng grupong akbayan. Hindi malinaw kung ano ang ipinaglalaban nila para Wala, mapupulbo sila kung sa ikaw na daw. bayan. Pero Kung sa bayan, wala yan. Bayad yan sa kanila, mga kababayan. napakalinaw ng kanilang pamumulitika at pagpapahirap sa usaping diplomasya ng ating bansa. Tama. Sa huli, ang tunay na laban ay hindi lamang laban ng iisang tao o iisang grupo. Laban Ito ay natin ito. laban para sa katotohanan at sa dangal ng ating bansa. Kasama tayo, Naway Vipinday. magsilbi ito Marami tayo. paalala sa ating lahat. Marami na ang tayong lahat. kapangyarihan ng Kami. impeachment ay hindi Nandito lang dapat kami para ginagawang sa'yo. sandata ng politika. Political Kundi tool eh. isang banal na proseso para sa hustisya at pananagutan. Tapos ang ano pa mga kababayan, kung saan pa gagawin, kontrolado ng mga bangag. Oh, doon sa ano mga kababayan, kongreso, mga buhaya lahat, nakibangag. Sapagkat Oh, kapag nanaig ang abuso, ang Ay, tunay nanaig na nga eh. talunan ay ang sambayan sambayan ng Pilipino. Pilipino. Syukrane. Mag-aapat na taon na yung BBM Tuklan. admin. Base po sa monitoring po ninyo, saan po ba tayo dinala ng BBM administration? Dinala na tayo sa Inidoro. Promise mga kababayan. Talagang nasa Inidoro na tayo. Ekonomiya, Prof. Oh my God, Almar, 'di ba ngayon ang ating GDP Debt to GDP ratio mga kababayan, wala na. Lampas na mga kababayan sa kota. Yun sa dapat safe level. 3% last quarter? I think, no, tama ba ako, Admar? 3% lang sa last quarter. Tapos ang Opo, tama. Sa Last quarter. Oo, ang GDP natin mga kababayan, hindi na hit ang target. kabuuan ng 4.4 ata kabuuan ng 2025. oo. Mm, Pero yung tapos, last quarter 2025, I Mga think is nandyan, 3 nasa 3%. Oo. May get, opo. 3%, 3%. Oo, tama. 3%. basta hindi. 3 years in a row mga kababayan, hindi na hit ang target o yung at least minimum lang man mga kababayan na expected na GDP ng ating bansa. Indicative yan sa paglago ng ating ekonomiya. Simula nung naupo si Bangag, hindi man lang na-hit mga kababayan ang target. Oo. Pero ang target Worst. natin supposedly for 2025 Worst. is 5 to 6%, Oo. I think. 5.5 to 6.5%. Binaba na nga nila yun eh. ang- Mataas binaba- yung unang Oo. target, tapos nakita siguro nila na hindi kayang ma-meet. Binaba na nila, pero Binaba, hindi pa rin hindi pa rin naabot. ma-meet. Hindi pa rin na-meet, okay? That's Oo. the one. That's, ano ang indication Bangag niya? eh, So, bangag. Mataas na, binaba mo pa, hindi mo pa rin na-meet. At Oo. ang medyo may gap talaga kasi 4.4 as against to 6. It's already 2%, 2-digit yan. Ang 2-digit, when you talk about economy, is a huge, malaking malaking usapin yan. So, ibig sabihin, may problema ka sa ekonomiya mo. May And one thing that you have to problema. remember, May problema tayo sa presidente. Yan ang mga kababayan. Tumpak na sagot the dyan. Second is yung utang. May bago akong nakitang news ngayon Oh. na ang utang natin ay tumataas na naman. Ala ka. Hindi na lang Oh. 17, how do you call that? 17 Trillion. trillion. More than 17 trillion na. More than na. Oh, Tama more ako, than. Admar? Tama, mahigit 17 Oo, trillion na po. 17. 2025. Oo, tapos isa Yan mga kababayan. 3 taon pa lang si Bangag niyan ha. Ang nadagdag na sa kanya na utang. Galing 12, naging 17. So 5 trillion na mga kababayan. 3 years pa lang. Samantalang yung katatay digong nagka-pandemya pa, mayroon pang build. 5 trillion or 6 trillion lang ata mga kababayan ang nadagdag. Mayroon pang build na lahat ng mga proyektong mga tulay mga kababayan. Mayroon pang pandemic. Samantalang itong kay Bangag, wala ng pandemic. Puro ayuda. Pero ang utang mga kababayan, nag-skyrocket. Grabe. another factor that you have to see is yung pagbaba ng foreign investors or investor na pumapasok sa Pilipinas. Alam Foreign investors mga kababayan, 40% ang ibinaba. Scholar. importante ang foreign capital and foreign investment sa Philippines. By the way, just for the other people na mga may hilig magchika-chika, ang PhD ko po chika. sa Peking University is economics. So naiintindihan ko po ang ekonomiya, ang usaping ekonomiya. Okay? Just to clarify. On the other hand, yung pagdating naman po ng peso, PhD ha? taas ang peso na umaabot na ng 60. So, ibig sabihin, that's an indication na may problema ang ekonomiya natin. Ang utang natin mas mataas. Siyempre, nagbenta ng ginto mga kababayan na siyang binabasihan ng value ng ating currency. Na 17 trillion. So, ibig sabihin,
nagbabaro to finance your own government. On the other hand, ano pa ba ang pumapasok sa Pilipinas ng mga foreign investors bumaba, especially in 2025. Malaki ang dip. Pag bumaba ang foreign investor mo, ibig sabihin you don't have new capital na tutulong sa ekonomiya mo para magkaroon ka ng iba pang industry na magki-create siya ng mga jobs and revenue and all that. So Wala talaga, disgrasya. Lahat ng economic indicators natin is going down. Oh. So pag lahat ng indicators mo is going down, ibig sabihin may mali sa economic management ng Pilipinas. Mali. So bakit May mali tayo sa presidente. ni BBM? Ang sinasabi niya dahil yan dyan sa climate change. Climate change! Ungas! Ang layo ng reason mga kababayan ni Bangag dahil daw sa climate change. Oh, Diyos ko, mahabagin. Paano ba mag-isip itong mga mga kababayan kung ano-ano na lang? Kung mapapalusot lang man mga kababayan, wag na gamitin ng mga syunga na reasoning. Tapos tinanong siya mga kababayan, anong ibig mo sabihin sa climate change? Yun daw mga bagyo mga kababayan na sunod-sunod na bagyo. Isa daw yun sa mga rason dahil habang bumabagyo, nababawasan daw ang araw ng pagtatrabaho ng mga manggagawang Pilipino. That's why hindi daw masyadong productive. Bangag. Dahil daw dyan sa Bangag. investigation ng corruption. Sabi ko, my God, bakit? Bakit naman yung Hindi sa investigasyon ng corruption, kundi sa corruption mismo. Una dapat niya Stupid. maintindihan. Kung iyan ay may kinalaman ang kanyang reasoning, may kinalaman sa climate change, in the very first place, problema pa rin niya yan. Kasi ang pinakamalaking issue ng massive corruption in government na dapat may nakulong na is flood control. And flood control is what? Bakit ka ba nagkakaroon ng flood control projects, infrastructure? Di ba para masugpo mo ang negative impact ng climate change? Kasi ang Pilipinas, bagyuhin. Paano na yan mga kababayan? Na ginamit pa ang climate change para mangurakot. Gumawa ng napakarami, 5,500 flood control. Ghost project karamihan. Puno ng kurakutan. So climate change pa rin ang problema. Bangag. Di ba ganon? So, ibig mo sabihin, chinisi niya yung climate change pero hindi niya inaamin na may kinalaman ang flood control project Corruption. sa climate change. Ano yun? So, alam mo, ang hilig kasi nila mag-divert ng issue. Kasi nagka-divert ko din. Kaya nagka-diverticulitis na. Bangag Nasobrahan sa kabangagan mga kababayan talaga. Don't confront the issue na ang ekonomiya at ang Pilipinas talaga, yung ating economy is collapsing. Hindi ko nga alam kung bankrupt na tayo kasi Malamang. Baka bankrupt na tayo, no? sa 2026 budget ata. I will work Baka hindi lang natin alam mga kababayan, bankrupt ng Pilipinas. on a commentary on this na tawag nito parang selling a bonds sa US. wala na. Pag ganun kasi ibig sabihin Nagbibenta ng ginto. yung utang mo ang iyong 2026 financing for your government. Baka utang na lahat. Kasi wala ng pera pero hindi pa rin Baka wala ng income talaga. inaamin na may problema ang ekonomiya. At gusto pa nila makipagbakbakan sa China given the stand of the economy. And one thing that tinignan ko rin yung peso, 'di ba? Kasi may nag-argue na the peso ko is strong because the other currency Because the peso is weak because the dollar is strong. weak, especially with Japan or Japanese currency. Sabi ko mali. Kasi nung tinignan ko yung datos, yung hard data, all throughout government, all throughout the Stupidity na yan BBM. Mga Wala siyang naging presidente after 6 reasoning months. na yan ng mga Until bangag, now, mga ang peso, kababayan. Pababa ng pababa. Ibig sabihin, depreciating Spaghetti siya. Or pababa, lalo siyang pababa ng humihina pababa. as against the dollar. Kapag ganyan ang trend ng peso mo, malaking usapin yan. Alam mo kung Pabangag ng pabangag. bakit? Kasi ibig sabihin may problema ang ekonomiya plus the fact na pagdating sa international trade, especially when it comes to imports. Spaghetti Kasi may import pabangag. tayong maraming Pabangag ano-anong ng goods pabangag. Kasi pag hindi ka nag-import, mamamatay ang ekonomiya mo at especially mga tao like bigas, lahat na lang ata ng basic commodity Pati galunggong. In-import. import natin, wala tayong industry na maganda sa agriculture So kapag mababa ang ang peso mo as a Tapos ang number 1 na bansang iniimportan nila mga kababayan, China. Tapos inaaway ngayon. Stupid. Tapos yung mga nagsasabing mga kababayan na
wag maging immature o maging civilized tayo sa sa pag-handle ng diplomacy. Sasabihin nila, puro China ka raw, pro China. Ang mga punyeta, bangag kung mag-isip na talaga. Ibig sabihin, mas malaki ang kailangan nating pera para matustusan ang imports natin. Tapos ang export natin hindi maganda at mahina. Plus, Mahina. dapat na hindi pa niya ma-argue yung tariff trade na ini-impose ni Trump sa Pilipinas. So, alam mo yon, if you 1% off lang siya. just look at this basic economic factors, alam mo na ang ekonomiya ng Pilipinas problematic. At ang Ang presidente problematic. sabi nila hindi massive corruption in government. No, it is massive corruption in government. Precisely because ang mga investors hindi nga mag-i-invest kapag ang corruption index mo mataas. And on the other hand, yung kinukorrupt ng mga politiko na yan, imbis na ilagay mo yan sa mga productive activities na makakatulong sa ekonomiya mo at sa social welfare mo, nawala na. Nandun Nawala sa bulsa na. nila. So, it also affects in Grabe, many mga ways kababayan. kung paano nagkakaroon ng negative impact sa economy at sa social welfare ng mga kababayan natin, especially infrastructure. Kasi sa isang Ang nawawala sa atin, trilyon-trilyon. if you want your country to have economic growth talaga na mabilis, kailangan mong infrastructure, especially ang Pilipinas, land, bridges, alam mo, lahat ng klaseng infrastructure na kailangan. Kasi ang Pilipinas, siya, island. Iba't ibang island. Kailangan Ang daming infrastruktura dapat gagawin, no? Mauubos ang pera natin sa mga tulay. Pero, ano lang yan mga kababayan? Kung ma-establish na yan, tuloy-tuloy na, grabe ng pagsirit nitong ating ekonomi sana. Anong nangyari? Sa halip na gumawa ng mga tulay, ayusin ang mga daan. Ayuda si Bangag dahil, ang daming pera natin sa ayuda. Ay, mabilis ang nako. infrastructure, mabilis, including digital. Babango tayo sa ayuda. Kung nasa DPWH, sana yung pera for all of this. So do you really think it doesn't have an impact on the economy? Flood control. So yun. Kaya wag na tayo magbulahan dito. Nagbubulahan sila eh. Ang ekonomiya ng Pilipinas is may sakit. Tapos ang presidente may sakit. Talagang may sakit mga kababayan. Nasa na siya? Diverticulitis. Stage 4 cancer. ang ekonomiya. Hindi natin sinasabing si BBM ang may cancer. Hindi. 4. Baka mag-stage 5 yan. End stage Diba? na. So, ganun lang. Wala nang stage 5. Picture na pwede kong ibigay para lang maintindihan nating mga kababayan na, hey, wake up. Wake up. Medyo Gising. Gising. Ang bagyo. kung bakit ang ekonomiya ng Pilipinas under Tapos gusto pang mag-ipon tayo ng tubig bagyo mga kababayan, tubig baha para may mainom at saka may magamit daw sa panahon ng his tagtuyot. reign and his presidency is problematic. Stupid! Yun yung nakakainis doon. Bakit hindi niya aminin na may problema ang ekonomiya? Sa kanila maganda na mga kababayan. Si Claire Castro, tingnan nyo. Gumanda na, papunta na sa paputi. Para kapag naamin niya, then probably we can have a good solution to Oh, how can you solve the problem if in the first place you are not recognizing the problem? Yan lang yan mga kababayan. the problem. But the problem is, he doesn't even know what to do. I don't know what to do. And hindi niya kayang i-resolve yung basic issue when you talk about governance. Massive corruption Hindi in ko governance. alam. May nakul... Ano lang gagawin natin? Hindi nga marunong mga kababayan. Wala. Ano nang gagawin natin? At na investigahan is yung mga middleman, which is like for example the Diskaya. But these are just middle people. Hindi mo, ang kailangan mong yan Palibhasa ang talagang mga mastermind sila. dyan, tuhugin dyan, Sila dapat nasa tuhugin. taas. Kasi sila talaga ang author nito ng mga massive corruption in Hindi. government. So, yun Para mo na rin sinasabi tuhugin lang sarili nila. Oh, hindi talaga yan. Wala tayong mga kababayan, wala na tayong pag-asa hanggat andyan yan sinangagva. yung masasabi ko dyan. Prof, tama ba na isa din sa nagpapadagdag sa sakit ng sakit sa ekonomiya yung pagbaba ng bilang ng mga turismo na pumupunta sa Pilipinas? Oo. In fact, yung Philippine government parang Chinese mga kababayan ang isa sa mga main tourist dito sa Pilipinas. Anong ginawa nila mga kababayan? Inaway.
sinisikap nila na ligawan yung China, na binibigyan nila ng, kung hindi ko nakakamali, yung e-visa para at least bumalik dito sa Pilipinas, Prof. Actually, Almar at Admar, ang turismo, ang tourism industry is supposedly, yun ang isa sa mga saving grace ng ating ekonomiya. Paano na yan? Ay, pag-promote pa lang sa turismo, mga kababayan, mukha na ni Plasco. Diyos ko, Lord. Mag-asawang epal Ating talaga na yan silang Plasco, mga kababayan, no? Dahil yung kanyang asawang lalaki, si Joke Plasco, mga kababayan, pati sa sardinas, andun ang itsura. Diyos ko, Lord, nilalagay ang itsura pati sa sardinas. Nakakahiya. Nakakahiya. Ay, nako. Because we're supposed to have an advantage. Dahil unang-una, magaling mag-English ang mga Pilipino. Mga bata pa lang Except na lang sa tuwad ko, mga kababayan, at nung nila Dan Fernandez. magaling na mag-English, diba? So, Oh. Yutering. Ni Yuter. Oh. Uterus. kapag may mga papasok na foreigner, they will not have difficulty communication. Communication is very important. When you talk about international relation or when talk about relationship with foreign people. Especially kasi we have that advantage kasi we have the upper hand when you talk about English language command. Wag mo lang iharap sina Dan Fernandez at saka sina Abante, mga kababayan, sina Paduano, yung mga tuwad ko. Dapat kasi marami tayong magagandang lugar, marami tayong beaches. Tapos nagagalit si Abante. Sige, pagalingan tayo ng English. Ay nako, Pastor Jack. Supposedly, ang tourism industry is our saving grace na natutulong siya dapat na malaki para magkaroon ka ng revenue. Ang problema mo ganito. Una, infrastructure. Pangalawa, digital, internet. Na lumabas ka lang nga ng Pilipinas, wala ka ng internet access. Mahina na. Mahal pa ang internet mo. Second, mahal ang bilihin ng mga pagkain. Pangalawa, transportation mo. Mahal. At saka mga kababayan, ang isa sa mga reklamo dito sa Pilipinas, dito sa mga turista, ang daming mandurugas. Grabe. Ang exact mga kababayan na words common na reklamo ng mga turista. Para daw halos lahat ng mga tao, mga kababayan dito sa Pilipinas ay parang may attempt na mang-scam, mga kababayan. Yan ang naobserbahan ng mga turista. It's like everybody wants to scam you. Yan ang kanilang naoobserbahan. What do you expect? Ang gobyerno mismo, scammer, mga kababayan. Meron ka bang train? Halimbawa, from Manila going to Wala. Boracay. May train ka ba? Ang mga barko ba okay? Para sa mga Hindi. foreigner? Peace and order ba okay? Especially Yung transportation nga natin hindi ma-upgrade, mga kababayan. Nananatili tayo dito sa masikip na mga jeepney. Na sana dapat, mga kababayan, yun lang mga bus na malalaki na parang sa airport na bus, maramihan. Para maluwang, mga kababayan, bigyan naman natin ng dignidad. May sentimental value yung jeepney, pero it's time to move on. Time to move on. now na ang daming mga nangyayaring hindi maganda. Pangatlo, ang infrastructure mo ba, ang land mo pagpupunta doon sa area sa isang tourist spot, okay? Wala, lubak-lubak, mga kababayan. Yung iba hindi pa nakasemento. Tapos yung sementado na maganda, bubutasan, sisirain. Ang mga magaganda ang kanila sinisira. Ang mga hindi pa naayos, mga kababayan, tinitenga. And in the same time, yung bilihin, yung mga hotel, mura ba compared to Bali, Mahal. compared to Thailand? Mahal. Lahat mahal. Lahat nakataas. Wala nang mura Foreigner. sa panahon ngayon. Lahat Hindi na ay mahal. Hindi ma-avail yung ating tourism dito sa Pilipinas. Si Ridon na lang ang dito mataas. Hindi. At saka even yung Mahal na rin. At kilo ng bigas. kasi ang pinaka-convenient is to fly. To fly. Paano na yan? Si BBM lang ang nag-fly high. Which is the flight. Mas gusto ko, kung bibili ka ng ticket from Manila papuntang Boracay, gagastos ka ng malaki. Pero mas maliit ang gagastusin mo kung mag-fly ka from Manila going to Thailand. Oo. To Hong Kong. Mas mamura pa, mga kababayan. Bangkok, to be very honest. Kasi I know I fly So, yun yung sinasabi ko. Supposedly, okay, ito yung ating saving grace. Pero ngayon, hindi. Now, on the issue of the Chinese tourists, one thing that you have to remember, if you take a look at the records ng Chinese ng tourism, yung tourist na pumapasok sa Pilipinas, i-compare mo lang yung panahon ni Digong. Ang tatlo yan na mga turista na palaging gusto-gusto ang Pilipinas. Chinese, Korean. Japanese, and Korean. Yan tatlo, 'di ba? Yan
At sila din naman mga pera. Kasi kung magpapaturist ka, huwag kayong mga backpackers kasi walang pera yun. Kailangan mo mga turista na may pera para gagamitin nila, maggagastos talaga sila sa atin, and it will benefit and we gain revenue. It will benefit the local economy kung saan pupunta yung mga yan, at it will benefit the national economy. So, the national level. So, tatlo yan na pinaka ang if you really track the tourists sa Pilipinas na gustong-gusto ang Pilipinas pumuntahan, yung tatlong yan, East Asian countries ito China, mga Chinese, Japanese, and South Korean. So ngayon, okay, may South Korean ka pa, mayroon ka pang Japanese kahit papano. Ngayon, ang Chinese was a big market for tourism. Hindi na. Matumal. Wala na. Dahil inaaway mga kababayan, bangag. Sino namang Chinese ang pupunta sa Pilipinas? Na kapag pumunta ka, either kikidnapin ka, tapos ransom. Oo nga, no? Either, tawag nito, gagawing, iti-term ka nilang spy. Kapag pumunta ka dyan, nagbabakasyon ka lang naman, iti-term ka nila ng spy. At Spy daw at saka parang ang sama ng sino tingin mga gumagawa kababayan. nun? Our government agencies. Relevant Pati agencies. pati sina Tariela. Tapos mga kababayan, isipin nyo na lang kung yan ang gagawin sa ating mga kababayang mga Pilipino na nandun sa China. Mas marami pa. Nasa China, tapos nasa Hong Kong, nasa Taiwan. Iiyak na naman tayo na inabuso tayo. Samantalang tayo, gawain din natin dito pala. Security sector. So kung ikaw ba naman ang Chinese pupunta ka doon, wag na. Kasi pwede naman sila pumunta ng Bali or ng Thailand. Hindi sila talaga pupunta. Pangalawa, paano naman pupunta mga Chinese dyan? May mga tulad ka ni Tariela na ang kanilang top leader. Laki ng labi mga kababayan. Parang hybrid ni Ridon mga kababayan. At saka ni Tambalos-los. Ito si Tariela. Animal. At nilalako sa mga university or sa isang university, ay alam ko marami pa yan kasi ang mga kaibigan ko sa mga university nagpi-feedback sa akin, nilalako nila, do you really think? They don't really understand the Chinese. They the Chinese really, they have a high respect and high regard for their leaders. They respect them so much that if they see them being Kagaya mga kababayan, yung si Xi Jinping, kagaya ng paggalang natin kay Tatay Digong. Ganyan ang level nila mga kababayan kay Xi Jinping. Tayo, 'di ba? Kung binabastos si Tatay Digong mga kababayan, nagagalit tayo. Ganoon din sila. aligned in How much more? Ito si Tariela. Binabastos. Tapos, pwede naman niyang idaan sa usapan talaga mga kababayan. Nag-aangas lang talaga. Pasipsip kasi itong mga bangag mga kababayan dahil mas gusto niya, kampihan tayo ng Amerika talaga. Kandyan na yung Amerika. Kakampi talaga yan. Pero, not at the expense na makipag-away ka. other countries. They Stupid will respond. lang mga kababayan ang And gumagawa for niyang example, tourism, di ganyang sila pupunta taktika. dyan. Kasi ibig sabihin, wala kayong respeto sa aming leader. How much, paano kami pupunta sa inyo? Hindi Ang sarap to the mga kababayan, mga inchik. Sasabihan natin, wala rin kami respeto sa leader namin dito. Kung visit kayo, mas lalo kaming visit. Nagdadasal kami na bumaba na yan sa pwesto at mag-2028 na. Dahil yan lang ang visit for your information sa mga Chinese. Back to normal tayo. Nawala ng gulo sa mga kababayan pagdating ng 2028. Sasabihin na, pro-China, pro-China, pro-China. Diyos ko Lord, pro-China. Sinong Pilipino mga kababayan ang ibigay ang Pilipinas sa China? Gawin mo yan kung hindi ka mapupugutan ng ulo. Kami mismo ang pupugot sa ulo sa magbibigay ng Pilipinas sa China. Hindi naman yan ibibigay mo na sa China ang Pilipinas, kundi pakipag lang, kaibigan lang, trade lang, negosyo lang, walang personalan, ganyan. respeto ng leader namin. So, if you have this kind of personality, hindi nga political personalities na Tariela siya di ba? Wala ano na yun Mani. panggulo. Kasi Coast Guard yan Commodore Komodor. di ba? At saka daw siya? Spokesperson ng West Philippine Sea. Ay, Diyos ko Lord. So, kung mayroon ka mga ganitong personality, do you really think the Chinese will go to the Philippines and spend their money? With all of these things as may war. World war. Chinese embassy and the politicos that we have that, they just want to use the China card for their political grandstanding para lang feeling nila China. nationalistic pero hindi naman. May nationalistic gusto ng gera. Jingoism naman yan. Diba? Kasi hindi nila
Hypocrisy. naiintindihan kung anong national interest ng bansa at kung anong impact nito sa ekonomiya at sa ating bilateral relation with China, that you cannot ignore China. The rest of Europe is already negotiating and even coming to Beijing to talk to China. Kasi tap nga mga kababayan, luhod nga sa China. Yung tarif-tarif niya, surrender. Binawi ni Trump mga kababayan yung pag-aangas niya sa tarif. Dahil lahat ng kanilang kakailangan mga kababayan sa manufacturing is galing na sa China. Galing sa China. For trade and investment, ang Pilipinas, anong gagawin mo? Diba? I mean, come on, give me a break. Look at the world and what the world is, what is happening to the world right now. Every country, even the Europeans are coming to, coming here in Beijing to talk to Chinese and forge trade and economic agreements because they understand that the world has shifted already. There's a rising superpower and it has risen already in the East. It's the Asian century. Dapat nga proud tayo mga kababayan, no? Dahil ito kapwa Asyano mga kababayan ang nagra-rise up in power. And supposedly, Wala. the Philippines should be part of that. Kasi we're part of Asia. We're supposed to benefit from the rise of Asia. So bakit Kaya tayo nga. hindi nagbe-benefit? Kasi may mga politiko tayong pulpo lang Stupid, utak at oh. hindi naiintindihan ang pagbabago ng mundo. Kasi naiwan na sila sa pagiging Bangag, pro-United bangag ang States utak. nila. Hindi, wala rin naman mga kababayan yung problema sa kaibigan natin sa United States. Pero hindi yung pakikipagkaibigan ka sa United States, aawayin mo ang China. That is stupidity na. Plain and stupid. The United States is a declining power and in a matter of time, it will decline regressively. And obviously, it will happen. So tayo, dapat we benefit from the rise of Asia because we're Asians, we are part of Asia. And at that Laruin mo lang ba? Laruin. ang biliban na natin kay Tatay Digong mga kababayan is yung mga incheck. Para lang niyang inuuto mga kababayan. Yun lang. Para uutuhin mo lang. Dahil galanting-galanti yan mga kababayan. Wala ka namang ibibigay na teritoryo, ganyan. Wala. May ibinigay ba sa Tatay Digong? Uutuhin mo lang. Galanting-galanti yan mga kababayan. Tingnan nyo. Yung napakagandang tulay mga kababayan sa Binondo. Yan na lang, example. Proud na proud si Lisa Araneta, parang inangkin na, parang dyan lang lagi nagpaparty mga kababayan. Yung Bukana Bridge sa Davao City, napakaganda, bigay ng China. Utuhin mo lang. Hindi naman dyan pagiging pro-China. Yan ang paano maglaro. Dyan lang. Wala ka namang isusurrender. Pero ito si Bangag talaga, parang bangag nga. Walang diskarte. Stupid. rise of Asia, you need to recognize China is at the helm of it. You have China, you have India, and the rest of ASEAN. ASEAN also is part of it kasi ASEAN is one of the biggest economy as a whole in Asia. And we're part of ASEAN. We're Southeast Asians. So We're bakit part hindi of ASEAN. naiintindihan yan? Gusto talaga ng mga politiko na hindi umunlad ang Pilipinas at mag-regress lang tayo dahil sa kanilang mga pro-American stance, which is not good for the country. So, yun yung problema na kailangan maintindihan ng mga Pilipino para naman magkaroon ng pag-asa ang ating Pilipinas, ang ating bayan. Kasi ang hirap, yun ang mahirap sa mga politiko eh. They like to appear na they care for the Filipino people, pero sa totoo lang naman, sa real life and real talk, wala silang pakialam. Ang kapakialam na nila yung kanilang sariling interes, ang kanilang kung mananalo sila sa eleksyon, at saka kung mayroon silang mahihita sa mga patron nila. Yun. Prof, nabanggit mo na rin yung mga politiko. Last na lang bago ko ibalik kay Admar. May hashtag si Senator Risa Hontiveros na hashtag atin ang Pinas. Sa monitoring mo ninyo, Prof, sino bang... Hashtag atin ang Pinas. Atin naman talaga. Walang umaagaw yan sa'yo. Virus. Yan sila, no? Kung ano-ano mga pinagsasabi mga kababayan. Atin naman talaga ang Pilipinas. Gustong mag-agaw, sino bang na-monitor ninyo na may gustuhang agawin yung Pilipinas? And for your information, mga kababayan, kung mayroon mang agawan dyan sa teritoryo, exclusive economic zone lang yan, mga kababayan. Hindi talaga yan parte ng Pilipinas talaga, ha? Strictly speaking. Ginrant lang yan sa atin, mga kababayan, for economic zone. Ating economic zone. Pero, not Philippines, mga kababayan, na exclusive na may sovereign rights tayo. Economic rights lang. Hindi nga na yan matatawag na Pilipinas na. Dahil outside na yan sa ating talagang mapa, mga kababayan, na Philippines. Economic zone lang yan, mga kababayan. Now, kung gusto nila virus talaga na kunin yan, doon na sila. Doon na sila lahat, mga kababayan. Bantayan nila.
payag kami. Anyway, mga admiral, ang daming admiral na mga buang-buang mga kababayan, no? Yung mga parang mga baliw na. Risa Araneta, admiral. Rafi Tulfo, admiral na rin. Tambaloslos, admiral na rin. Si Tariel, Commodore, Tariela. Larry Gadon, Coast Guard na rin mga kababayan, mga syunga. That's so stupid, to be very frank. Stupid! Coming from a senator, a sitting senator, that's so stupid. I'm sorry, Senator Risa. Walang umaagaw sa Pilipinas. Okay? Philippines is recognized in the international community and even the United Nations as a sovereign state. No one is saying na inaangkin ng Pilipinas. At to be very frank, sino ba sa mga bansa sa mundo aangkin sa isang bansa na kahit nga tayo, alam natin malaki ang problema natin as a country. Malaki ang problema natin as a country. Dahil sa presidente. Lahat ng tao sa mundo, alam nila kung ano ang sitwasyon ng Pilipinas. Do you really think there are countries in this world na gustong angkinin tayo, tas kukuha sila ng bato na ipupukpok sa ulo? Sabihin nila, bakit namin aangkinin yan? Ang laki, sakit ng ulo niyan. Presidente pa lang, disgrasya na tayo sa kabangagan. Sila, Diyos ko, walang ganon. Ang mga bansa sa mundo ay hindi stupid. So for me, to be very honest, just for her to have a hashtag, may ganito, my God, I expect a lot from her as a sitting senator. So dapat naman, kung tatakbo siyang presidente, gandahan niya ang kanyang mga naratibo para hindi naman kawawa ang mga Pilipinas at magkaroon naman ng higher discourse given na senador siya. Yun yun lang mapapayo ko sa kanya. Walang umaangkin sa Pilipinas. The Philippines, as far as I'm concerned, as far as the United Nations is concerned, is a sovereign state. At walang umaangkin doon. Isa lang naman ang bansa na gumagamit sa Pilipinas talaga. At alam niya yun, dapat. Kasi before, aktivista yan eh. Alam naman niya dapat kung sino ang dapat niyang ituro na umaangkin. Dati mga kababayan, lagi ang kalaban ng Amerika. Sa Pilipinas or imperialist as a strategic pawn in the overall geopolitical rivalry between superpowers at the moment, and that's the United States. But even then, the United States hindi nga inaangkin ng Pilipinas, to be very frank, semi-colonial nga. Influence, not subjugation. Hindi nga Influence. Pilipinas inaangkin, but they are using our country as a strategic outpost against China in this overall geopolitical competition na mayroon itong mga superpowers na to, na hindi naman tayo dapat makialam kasi hindi naman tayo superpower. Diba? Nakatungtong ka lang kay Kilikili power Uncle Sam, lang. Hindi ibig sabihin na ikaw na si Uncle Sam. Yun eh. Yan ang feeling ni Bangag mga kababayan ngayon, La Tariela. Kaya hindi ko siya maintindihan. Bakit ba siya nag-hashtag ng mga ganyan? Anong niya, purpose niya? To generate what? Pasikat. Sympathy? To tell to the whole world na nationalistic siya? My God! Filipino people, maybe Rallyista nga siya. Nanggugulo mga kababayan sa gobyerno. Kapal ng pagmumukha ang virus. Unang tingin nila siya, oo nga. Pero pag nag-isip-isip ang mga Pilipino, alam nila, hindi, hashtag lang to. Wala yung laman. Wala. Kagaya ng Kumbaga utak sa Bisaya, niya. Waray sulod. Waray sulod iton. So, asya ito iya. Kumbaga, asya iton. So, Waray yan. Nakakairita ng ganun kasi you expect a lot from senators supposedly. Kasi they should be very Ijay adati load. in their statement. Pero Ano pala yan, Ilocano. Yan kasi advertise sa Globe mga kababayan. Ijay adati load. ang problema kasi ng mga senador natin, lalo na yung mga kakandidato ko sa 2028 is ginagamit nila itong mga hashtag Hashtag. as if Hashtag impeach Sara. projecting themselves as nationalistic when in fact kung i-scrutinize mo ng mabuti ang mga sinasabi nila, and if you use a little of your brain, you will see what is really the truth about their hashtags. Walang umaangkin sa Pilipinas. That is what is the truth. That is the truth. Ipamigay na lang namin tong bangag dito. Sasabihin ng taga-ibang bansa, Gusto niya sipain pa namin yung sumukha. tanong niya sa UN. Kung hindi na tayo member ng UN, siguro that's the time na pwede siyang magsabi na, tawag nito, umaangkin. Ang China, hindi nag-i-interest sa Pilipinas. Kasi, kung gusto lang ng China, o ang interest niya sa angkin ng Pilipinas, siguro, matagal na. Nung panahon pa ng historical ancient time. Wala, No, Walang mga kababayan na nang angkin ng invade walang history na nag-invade ang China ng ibang bansa. ancient time, kaya tinatawag nga siyang Middle Kingdom precisely because at that time, very powerful ang China. Opo. Kung yan lang naman pag-uusapan, nung panahon na yun, siguro kung talagang yun ang DNA ng China, mang-invade ng countries, which is not in the DNA of the Chinese,
di matagal na sana, 'di ba? Ang usapin ng South China Sea, again, napag-usapan na natin kanina with Admar, hindi siya usapin between siya, ang claim natin dyan is not sovereignty. It's exclusive economic zone and sovereign rights. At Exclusive in-explain ko na rin na economic magkaiba zone. ang sovereignty at sovereign rights. And even yung exclusive economic zone, Admar, to be very frank, nagsulat nga ako ng aking articles on that. Sabi ko nga na even the so-called economic zone or exclusive economic zone must be properly understood. Sabi ko sa article ko, the award recognized EEZ rights in principle. But these rights are not absolute because the waters involved are subject to overlapping claims by China, Vietnam, Malaysia, and Taiwan. Under international law, overlapping EEZs must be resolved through delimitation agreements, not unilateral enforcement. An UNCLOS itself requires that such dispute be settled by agreement in accordance with international law. And that's in UNCLOS Articles 74 and 83. So even yung sinasabi natin EEZ, it's not absolute. Precisely nga, Opo. may overlapping claims nga. Yung EEZ natin with the EEZ and even sovereignty claims of other claimant states. Opo, opo. Kaya nga dapat intindihin mabuti yan. Ano masasabi niyo dito mga kababayan? Post comments below.